Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Inflation sa Pilipinas patuloy na nagpapahirap sa mga mamimili. Mga bilihin sa merkado ay tumaas. Mataas na kwalifikasyon sa trabaho ay patuloy na dahilan ng pagtaas ng porsyento ng unemployment sa Pilipinas. Porsyento na poverty incidence sa Pilipinas ay tumaas. Patuloy na suliranin sa pag-unlad ng ating bansa. Yan. Hala, nahulog! Hala, nahulog! Hala, nahulog! Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton no drink cooking. Magpakulo ng 3/4 cups of water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. At i-mix ang noodles with the seasoning. Mix, 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 mix. Enjoy! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong angkor na si Cassandra Mariclasida at ako naman si Francisco Alias. Nagbabalita kami tungkol sa mga kasalukuyang issues sa ating bansa. Sa kabila ng hakbang ng mga pamahalaan, patuloy pa rin ang inflation at papahirap sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahirap. Narito si Daniela Estrada, live mula sa Manila. Ito po ako ngayon sa palengke ng Manila, kung saan nakikita natin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, tulad ng karne at gulay. Ang mga mamimili ay nagrereklamo dahil sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, na nagpapahirap sa kanilang magkaroon ng sapat na pagkain sa kanilang mga mesa. Halimbawa, ang presyo ng bigas ay tumaas ng halos 10% sa nakalipas na 6 na buwan, habang ang presyo ng karne naman ay tumaas sa 15%. Ayon sa eksperto, ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at pagkasira ng mga ani dahil sa bagyo ay ilan lamang sa mga pangunahing dahilan ng inflation. Marami pa rin Pilipino ang walang trabaho. Narito si Blake James Garbuas, live mula sa Pasig. Sila ng mga programa ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya. Marami pa rin Pilipino ang nahihirapang makahanap ng trabaho. Ayon sa eksperto, ang kakulangan sa kasanayan at kawalan ng akses sa edukasyon ay isa sa pangunahin ng kawalan ng trabaho. Marami sa mga nag-aanap ng trabaho ay may limitadong kasanayan na hindi nakatugon sa pangangailangan ng mga kumpanya. Bukod dito, ang kawalan ng akses sa edukasyon ay naglilimita sa kanilang mga oportunidad sa pag-unlad at pagsusuri. Mahirap po talaga maghanap ng trabaho lalo na sa panahon ngayon. Lalo na po ako na kakagraduate lang ng high school at balak na agad magtrabaho. Tuwing mag-a-apply po ako, hahanapan pa po talaga nila ako ng degree o kaya naman ng work experience na 1 or 2 years bago katanggap. Pamahalaan ay nagpapatupad ng mga programa upang makahanap ng trabaho ang mga Pilipino. Sa pagbibigay ng vocational training program at paglikha ng mga bagong trabaho sa sektor na may mataas na demand. Ngunit, ang issue ng kawalan ng trabaho ay patuloy na nagiging hamon sa ating lipunan. Sa kabila ng programa ng mga pamahalaan, marami pa rin Pilipino ang naghihirap. Narito si Daniela Estrada, live mula sa Tondo, Manila. Ito ako ngayon sa squatter area sa Tondo, Manila, kung saan makikita natin ang kahirapan ng mga mamimili. Ang mga residente ay nag-uusap tungkol sa kanilang kahirapan sa buhay at ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Ang poverty incidence sa Pilipinas ay nasa 16.6 noong 2021 na nangangahulugang mahigit 17 milyon na Pilipino
ang nabubuhay sa kahirapan. Ang mahirap po ang buhay ngayon lalo na kapag nasa laylayan ka. Katulad na lang po ng pamilya namin na isang kahig isang tuka. Yung mahigit 500, pinagkakasya lang namin sa isang araw Bale, tinitipid na lang po namin para po makakain ng 3 beses. Ayon sa eksperto, ang kawalan ng edukasyon, pangangailangang kalusugan, at kawalan ng oportunidad sa trabaho ay ilan lamang sa mga dahilan ng kahirapan. Maraming salamat, Daniela Estrada. Ang mga balitang ito ay nagpapaalala sa atin na may mga malalang isyu pa rin na kinakaharap ng ating bansa. Magkaisa tayo para sa pagtutulungan para sa pagbabago. I like you. Oh, saan ka pupunta? Sabi ko I like you. Anak ta, maalis ako. Sasaktan na lang. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko gusto kita. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, masasaktan ka lang. Tingnan natin. Here at Grab Allmart, we're here to serve because that's what the customer serves. Mag-a-animator kasi ako abroad. Wala na makakakita sa akin. Kahit ano, o sino ba yan? Mahilig ka talaga sa halaman, no? Gusto kong magtayo ng sarili kong business. Yung masasabi ko sa akin talaga. Kasi nagkakaroon pa siya. Palagay mo kayo, tingin din money can better than his dad. Rich kid ka pala? Trip ba na mga tulad mo yung oppressed na tulad ko? Di ba pwedeng type lang kita? Mahal magmahal. Minimum lang sahod ko, no? Ang pangit ng mundo ko ngayon. Pero nung nakilala kita, sabi ko, buti nandyan ka. Kasi pwede pa pala ako magkakasaya. Ako rin. Gusto kong sumaya. What if maging tayo? Para malinaw, dapat may gusto mo. Mag-break na tayo sa Looking forward na hindi natin masaktan ng isa't isa. 30th year, Moon Cinema invites you back to theaters and experience again the magic of cinema, starring this generation's love team, Mariel Bacurio, John Lloyd Somosot, paano kung inconvenient ka sa spaces? Pwede tapos na. Bye-bye. Mahal mo lang ako kapag masaya tayo. Kasi want a perfect love that doesn't exist. I'm sorry, I'm an inconvenience. An Inconvenient Love directed by Joanna Charisse Figueroa, showing on January 3rd, 2025 in cinemas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang araw mga kapamilya. Narito na naman kami sa Balitang Showbiz, ang inyong paboritong segment para sa init na chismis at balita sa mundo ng showbiz. Ako si Marie. Naman si Jake. Aba Marie, baka nakakakilig ang headlines natin ngayon. May bagong engaged na celebrity couples. Tama ka dyan, Blake. Ito na ang balitang lahat ay inaabangan. Actress na si Veronica Montes na kilala sa kanyang mga blockbuster na pelikula
ay opisyal ng engaged sa kanyang longtime boyfriend na si Sebastian Rivera, ang heartthrob at multi-talented singer-actor. Sabi Marie, sobrang nakakakilig ang proposal nila. Ayon sa kanilang Instagram post, naganap ang proposal sa isang flower field sa Ray Pasig. Talagang dreamy ang setup. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away bati na't hindi na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi. 5 years ago, una kita masilahan. Natatandaan mo pa ba yung first ever movie natin? Na way back 2019. I never knew that I would fall in love with you along the way. I never knew that being casted in a movie could turn my life upside down. Will you marry me, Veronica? Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpa... Sweet Lake, ayon sa caption ni Veronica Montes, hindi niya raw inaasahan ang proposal, kaya naman talagang iyak siya sa sobrang saya. At sinabi rin ni Sebastian Rivera na matagal niya na itong pinaplano. She's the one, ika nga niya. Nakakakilig, di ba? Sobra. At syempre, binahan ng congratulatory messages mula sa kanilang fans at kapwa celebrities. Narito ang ilan sa mga comments. Wow! Talagang feel good news ito, Marie. Sino nga hindi magiging masaya para sa kanila, di ba? Tama ka dyan, Blake. Kaya naman mula rito sa Chika Showbiz, congratulations sa bagong engaged couple. Sana maging masaya ang inyong future together. Tama! Abangan ang update sa kanilang kasal. Dito lang ang inyong paboritong entertainment news source, Chika Showbiz, ang balitang nakakakilig. Chika Showbiz, ang balitang nakakakilig. Malas, wala ng tinta. Yun! Salamat! Bilisan mo! Ipapasa pa yan sa faculty. Ganda ng ink. Sis? Nadine! Tawag ka ni Ma'am!